po ang pinamita. Tayo makasama ng umaga si Congressman Terry Don dito sa Party List. Magandang umaga, maraming salamat po sa pagdila. Yun, may yung sa pinag-impeachment, bombastic yung mga pinasabi, pero pinalabas niya ni Maging Magbiyaga ng Tuesday. Sana makakot tayo ng insight mula kay Kong Terry. Kong Terry, kasi maraming pinili siya maraming sinabi siya si Magbiyaga na yung pag-deliver ng pera dito kay dating Ombudsman na Marty West at kay dating Professor sa Duterte na si Atty. Ryan Kilala. Sir, ano kayo dito? Kasi mukhang hindi lang nag-picture ng at tatahakin ito. Well, ako po, magsasalita po ako kay araw na ito on the basis lang po na magiging bahagi po na House Justice Committee. Yung pong supplemental affidavit po ni Mr. Labiaga, we will not confine ourselves doon po sa mga tingin po natin meron pong actual na relasyon dito po sa impeachment complaint. I understand that marami pong mga ancillary points na binabanggit po si Mr. Labiaga in that affidavit. We will leave it to other investigative bodies to look into it. Pero if it's specific doon sa supplemental affidavit, supposedly po yung relationship ni Mr. Madiaga and Mr. Kilala and subsequently yung po relationship ni Mr. Madiaga and Mr. Monsaya. I will break into the forum this morning na we have been looking into the Facebook pages of yung ISIP, yung po Inay Sara for President, yung supposedly co-founder or president si Mr. Madiaga at kasama na dito si Mr. Kilala. Basically, sila yung pumirma doon sa Certificate of Appreciation for Mr. Mensaya. So, we took a look into the Facebook page. I think the specific Facebook page was Isip Binangonan, Rizal. So, pagka tinignan nyo doon, very prominently featured si Mr. Mariaga and yung iba niya mga kasama sa isip. But further into the page, you would see during the campaign period, bukod sa pag-promote and pagkampanya para kay Vice President Sara Duterte, very prominent po yung pag-promote at pagkampanya dito sa isang particular na party list. Yung pong Bayanihan Act as One party list. No? And if you look into Bayanihan Act as One party list, the number one nominee there is no one else than Attorney Reynold Gonzalez. So that is a particular additional information that I don't know, maybe the House Committee on Justice will further look into. Kasi nga, I mean, if you are campaigning for a particular candidate, so that page is campaigning for a particular candidate, which was Vice President Sara Duterte, and sa dami naman po ng mga party list sa 2022 elections, di ba? Maraming tumatakbo. Napaka-coincidental naman po na this particular EC page dedicated to supporting the Vice President is also coincidentally supporting the party list of Attorney Monsaya. So I think it is worth looking further into that the link between Mr. Padiaga is not just a direct link to Mr. Kilala, but also that there might be a direct link between Mr. Padiaga and Attorney Monsaya. Kasi again, if you are an explicit page campaigning for a particular personality, which is the Vice President, how in the world would you also be campaigning for a very specific party list in an entire field na maraming din po ibang naglalaban?
Di ba? And more importantly, hindi lang din naman po isa yung po mga Duterte affiliated party lists ng po panahon na yun. Di ba? So I think that is something that Mr. Kilala will have to address, but it's also something that Mr. Messiah will have to address. Kung isa po sa naging resulta ng hearing, yung pag-invite ng House Commission Justice kay dating Senator Trillanes. Pero ano po yung no indikasyon po, no dahilan, bakit kailangan natin yung pag-invite kay Senator Trillanes, ano po yung underlying po dito? Well, isa po doon sa, siyempre mga sinabi na po sa darating pong libro ay yung pong pagdalo ni former Senator Trillanes at pagsabi na po sa MLC for the transaction records na mag-asawang Duterte Party. Kung saan mo muna natin kay Senator Trillanes, bakit po siya kasi doon po sa complaint na-endorse po ni Congresswoman Laila de Lima. And supposedly, meron daw po siya mga back transaction records involving the accounts of Vice President Sara Duterte, joined with former President Rodrigo Duterte, among other personalities. So, I think that is the reason why he is being invited. But I think we have to be very clear na I'm not certain whether this already includes transaction records up until the present time. Involving yung period po ng 2022 to date, which is the time that the Vice President is holding office. Yung on the other hand, yung pong AMLC subpoena should be able to cut across this time period. So, it should include ito po periods between 2022 to date. So, I think yan po yung relevance ng dalawang subpoena po rin, particularly to build a case relating to unexplained wealth. Kasi yun na po yung tungin po na susunod po pag-game. To build and establish concretely na meron po unexplained wealth ang ating po pangalawang Pangulo. So, isa lang po itong mga bank transaction records from the AMLC kasi malaking bahagi din po dito sa financial forensics on the wealth of the Vice President would be the reports relating to the income tax returns. Kasi makikita din po doon yung pong business incomes na mag-asawang Duterte Carpio from then to 2025. And lastly, yung pong SEC submissions po relating to the financial statements ng mga kumpanya po nakalista sa 2024 salary. Kasi doon po natin makikita kung talagang malaki po yung kita dito po mga kumpanya na ito and whether or not these net incomes of both the Duterte Party couple and the business incomes had in fact been reflected accurately in the salary.